Kulang nga ba tayo mga Pilipino sa pagpapahalaga sa ating kasaysayan? Sa pagbubukas sa publiko ng libre mga government-owned museums, nakita nating hindi ito totoo. May interest pa rin ang mga Pinoy sa sariling kultura at kasaysayan. Ang dagdag naming good news, may iba pa kaming natuklasang mga history-themed pasyalan na hindi kailangang paggastusan. And now, let's begin with our historical tour. Awesome! Naku, hindi naman ako masyado nagabala, di ba? Oh, di ba sira po? Guys, mga ka-good news, Happy Independence Day! Woo! Hey! Wala bang tao dyan? First up, ang first and only museum na itinatampok ang mga kontribusyon ng kataas-taasan, kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Ang kilusang itinatag ni Andres Bonifacio noong 1892 laban sa mga Kastila. Ito ang Museo ng Katipunan. Oops, but not in Quezon City, but here in San Juan City. At dito makikilala daw natin ang mga Katipunerong lumaban para sa ating bayan. Kaya, sugod mga kapatid! Sugod! Oh, meron bang kalaban? Ito lang pala. Ha! Nagbukas noong 2013. Ang museong ito ay dating kilala sa pangalang Museo ng Rebolusyon. Dito makikita natin yung pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Ang mga estudyante ngayon, sila ay nag-aaral, meron silang mga aralin sa HECASI, sa kasaysayan, sa kanilang mga eskwelahan. Pero mas maiintindihan pa nila kung mismo sa mga museo makikita nila yung mga artifacts na ginamit, okay, ng mga bayani. So, mas maiintindihan nila yung sa mga sakripisyo ng mga Katipunero at nina Andres Bonifacio. Wow! Huwag niyong ituloy yan sapagkat ni isa sa inyo ay wala akong pipiliin sapagkat meron na akong ibang iniibig. Siya! Di tayo talo. Sige, ituloy niyo na yan. Pagkapasok pa lang sa museo, sasalubong ang malaking diorama. Tampok ang mga imaheng nagpapakita ng sanduguan o blood compact ceremony na ginawa ng mga kasapi ng Katipunan. Oops! Hindi ito sound trip, kundi isang trip kung papaano ang proseso sa pagsali sa Katipunan. Para mas lalo natin maintindihan. O, di ba? Itong mga nasa glass case na to, yung mga tabak, bolo, mga gulok, ito yung mga gamit talaga ng mga Katipunero noong panahon ng Kastila. At least, di ba, naitago pa nila? Ang tutulis! Ito mga totoong mga kagamitan talaga to ng mga Spaniards. Wow! Ito naman yung unang sigaw ng mga Katipunero. Pero ano kaya ang unang sinigaw nila? Akin ang kubaw ilalim, sa'yo ang kubaw ibabaw. Ganon. Yung unang sinigaw pala yung pupunitin yung sedula. Not your typical history museum daw ang Museo ng Katipunan dahil pinagsama rito ang traditional at modern exhibits na ginagamitan ng technology. Isa na rito ang interactive touchscreen terminal kung saan ipinapakita ang mga sagisag ng Katipunan. Meron din silang interactive projector kung saan pwedeng magsulat ang mga bumibisita sa museum. At interactive map na nagpapakita ng mga lugar kung saan naganap ang revolusyon. Tampok din dito ang reproduction ng ilang Katipunan documents at mga larawan ng mga sikat na kasapi ng Katipunan. Pero ang isa sa highlight ng museum ay ang augmented reality section kung saan para kayong nasa mismong revolusyon. Guys, ito yung augmented reality. Ganito po yung mangyayari. Okay, so meron silang gantong setup. Tapos, kailangan mo lang tumapat dito. Yun! Mga Kastila! Akala ba nanalo na tayo? Bakit sinusugod pa rin tayo ng mga Kastila? Shucks! Baka makita nila yung isang binibining katulad ko. Saan magbubuhat ang paghihigayan sa paghihiganti? Agaw atensyon din ang hologram ni Andres Bonifacio na nagbabasa ng sinulat niyang tula upang hikayatin ang mga Pilipino na maging makabayan.
Bukod dun sa mga panyo na nakita natin kanina, ito pa yung mga ibang mga anting-anting na pinaniniwalaan ng mga Katipunero na proteksyon sa kanila during the revolution or during the digmaan noong panahon ng mga Kastila. High-tech naman ang agimat display dahil napapagalaw ang mga ito sa pamamagitan ng pag-scan sa smartphone. Kung gusto mo makitang gumagalaw sila, mabubuhay ang mga anting-anting. Mapapanood din ang isang audiovisual presentation tungkol sa buhay ng Supremo ng Katipunan. Bukas ang museum mula Martes hanggang Linggo, 8 a.m. hanggang 4 p.m. At ang good news, wala itong entrance fee. Talagang educational po, tapos nakaka-enjoy po kasi modernized na po yung buong museum. Tapos hindi po talaga yung mabobore kayo, marami pong pwedeng gawin. Ang presko naman sa nayon. Puli! Puli! Puli, my love! Where na you? Dito na me! Akala nyo siguro nag-travel back ako in time, ano? Kayo naman, I'm just here in the replica house of Apolinario Mabini. Mga ka-good news, welcome to Mabini Shrine here in Santa Mesa. Buhay naman ang utak ng himagsika na si Apolinario Mabini, ang bida sa museyong ito na matatagpuan sa Polytechnic University of the Philippines o PUP sa Santa Mesa, Manila. Itinayo ito noong 2013 bilang pagdiriwang sa 149th birth anniversary ng dakilang paralitiko. Simulan ang pagpasyal sa pagbisita sa replika ng tirahan ni Apolinario Mabini mula noong nag-aral siya sa UST noong 1888 hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1903. Orihinal ang ilang bahagi nito, gaya na lang ng hagdan sa bungad ng bahay. So yung hagdanan ito pa rin. Buti hindi pa po natutunaw, ano? Dito, sa pinakasala, nandyan yung makikita nyo yung mga replika ng mga gamit ni Mabini, like yung kanyang study table dito sa kanan. At yung upuan niya na tinatawag na convalescent chair, yun yung klase ng upuan na mga katulad ni Mabini na may karamdaman o isang lupo. Original din ang framed picture ni Mabini at ang wooden wreath na inialay sa kanyang pagpanaw. Diba? So, yung mga panahon natin, pwede ka pang gumanyan-ganyan, Tapos mag-istoryahan kayo ng mga, Oy! Aling Susing! Ako naman, may ulam ka ba dyan? Ganon. May recreation din ng kwarto at kusina ni Mabini, pero ang sahig galing talaga sa bahay ng ating bayani at piping saksi sa kanyang buhay. At syempre, bida rin ang exhibit na nagpapakita ng buhay ni Mabini. Manonood muna tayo guys ng talambuhay ni Apolinario Mabini, okay? Video roll please. Kahit bundado siya, kumikilos pa rin siya para sa kalayaan ng bansa niya. Makikita sa unang bahagi ng exhibit ang replika ng duyan na ginamit ni Mabini. So yung mga bisita katulad nyo po, pwede nyo ma-experience kung paano ba sumakay sa isang duyan na katulad ng kay Mabini. Pwede po kayong umupo dyan para ma-experience ninyo, and then pwede kayong mag-take ng pictures habang nakasakay sa duyan. Dali! Bago pa tayo maabutan ng mga Kastila! Dali nyo! Ba't hindi tayo maandar? Anong nangyayari? Puli! Napagod ako, Puli! Sa kwartong ito, mas nagiging buhay ang mga lumang larawan kapag sinilip sa stereoscope o ang device na ginagamit para mas maging malinaw ang pagtingin sa dalawang magkaparehong litrato na kinunan sa magkaibang anggulo. That's cool! Ayun! Uy, parang 3D! Escolta, the principal business street in Manila, Philippine Islands. Guys, ang galing! Ito, bago pa nauso yung 3D sa atin. Yes, meron na po dati. Ito, meron na. Ito naman ang bahagi ng museo. Sa pinakahuli, yung mga pamana ni Mabini or yung kanyang legacies. Makikita natin iba't ibang mga monumento at ilan sa mga commemorative items, mga stamps. Then, meron din commemorative medallion at yung peras.
Meron ding kopya ang mga original na liham at libro na isinulat ni Mabini. Naitago pa nila yung mga to para at least sa ganitong sa present natin, may nababasa pa tayong ganito at may natututunan. Ito yung pop-up book. Bukod sa video, meron silang ganito pop-up book. Bago matapos ang tour, Pwede kang magbigay ng note or mag-iwan ng note, pero high-tech ha. libre rin ang entrance fee sa museo ni Mabini. Pwede kayong mag-walk-in or mag-duyan-in mula Tuesday hanggang Sunday, 8 a.m. hanggang 4 p.m. Napakahalagang mabisita yung mga museo, lalo na doon sa mga museo na dedicated sa ating mga heroes, para mas maging in-depth pa yung kaalaman, mas mapalalim pa natin yung kaalaman. Hindi lang yung nababasa natin sa mga libro. Mas marami pa po ako natututunan and mas nadadagdagan ko yung kaalaman ko tungkol kay Apolinario Mabini. Kung mahilig naman kayo sa vintage, perfect na pasyalan ang bahay na ito sa Marilao, Bulacan. Makikita rito ang koleksyon ng Filipiniana items na may kaugnayan sa sining, kultura, kasaysayan at turismo ng bansa. May musical battle na 100 years na ang tanda. Kalendaryo noong 1917. Bote ng soft drink noong 1940s. At Philippine Constabulary hat noong 1940s. Ilan lamang ang mga ito sa mga nakolekta ng historian, book writer at professor na si Jaime Corpus mula noong high school at student pa lang siya. Ang lahat ng may kaugnayan na bagay sa ating kasaysayan, sa ating kultura, sa ating herensya, ay may tuturing ng mga dakilang bagay. No? Ito yung mga greatest object natin as a Filipino because ito tayo, this is our soul. All the artifacts related to our history, to our culture, and to our heritage ay dapat nating kalingain. Mahalaga kung ano man yung bagay na yan, sa anong panahon man siya dumaan. Basta ito'y nagkaroon ng kaugnayan sa ating kasaysayan, may tuturing natin isang dakilang koleksyon na hindi kayang tumbasan ng anuman salapi. Ilan sa pinakalumang bagay na matatagpuan dito ang malaking bahagi ng ating kasaysayan. Gaya na lang ng higit 100 years old na matsyang kahoy na ginamit ng mga katipunera sa pagtawid sa mga ilog. Kopya ng sedulang pinunit ng mga kasapi ng katipunan sa Balintawak. Unang picture ng Biak na Bato Convention. Original photos ni na dating Pangulong Manuel L. Quezon at dating Senador na si Claro M. Recto. Unang dyaryo na inilathala matapos ang World War II. Musical piece ng kompositor at national artist na si Nicanor Abelardo. Isa sa pinakamahal naman na koleksyon dito ang painting ng artist na si Al Perez na katumbas daw ng halaga ng isang brand new na kotse. Sa dami ng mga bagay rito, kulang daw ang isang araw para isa-isahin ang mga ito. Walang bayad ang pagbisita sa bahay makabayan. Kailangan lang ipaschedule ang pagbisita. Tuwing holiday, sinasamantala natin puntahan ang mga pasyalang swak sa pamilya at barkada. Kaya isama na sa itinerary ang mga historical pasyalang ito kung saan mabubusog ang mga mata at isipan nyo.